Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. For this video, I will going to report my assigned task which is invading Banu Quraiza. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallamun taslima. In English translation, surely God and His angels bless the Prophet, O you who believe, send blessings on him and salute him with a salutation. Marami pong beses ang nabanggit sa ating banal na Quran at maging sa ating mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagsasabing ang sino mang makarinig sa pangalan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nag-response umano ito ng sallallahu alaihi wasallam or peace upon him, ay siyang binibigyan po ng biyaya na or gantimpala ng ating Allah subhanahu wa ta'ala. Leading Banu Quraiza. Ang mga Hudyo ng Lians Quraiza ay maaring magtiis ng pagkubkob ng mas matagal dahil sa pagkain at tubig ay saganang magagamit at ang kanilang mga kota ay lubhang pinatibay. Samantalang ang mga Muslim ay nasa ligaw na may lupain na labis na nagdurusa sa lamig at gutom. Lalo pa ang labis na pagkapagod sa pagkain. Walang katapusang mga operasyon pandigma na nagsimula bago pa man ang labanan ng Confederates. Gayunpaman, ito ay isang labanan ng nerbiyos dahil si Allah ay naglagay ng takot sa mga puso ng mga Hudyo. At ang kanilang moral ay halos bumabagsak lalo na ang dalawang bayaning Muslim, sina Ali bin Abi Talib at Az-Zubair. Awam ay nagpatuloy sa lahat ng pagmumura na hindi siya titigil hanggat hindi niya nilusob ang kanilang mga garison o naging martir tulad ni Hama. Sa liwanag ng mga pag-aatubili na ito, walang silang ibang kundi ang sumunod sa hatol ng Miger. Ang sugo ng Alord ay nag-utos na ang mga lalaki ay dapat nakapusas at ito ay ginagawa sa ilalim ng pangasiwa ni Muhammad bin Salama al-Ansari. Habang ang mga babae at mga bata ay nakahiwalay sa pagkakakulong, pagkatapos ang tribu ng Al-Aus ay nagamitan o namagitan sa pagsusumamo sa propeta na naging maluwag sa kanila. Inimungkahi niya na si Sadhin Ma'ad, isang dating kaalyado, ay talaga upang magbigay ng hatol tungkol sa kanila at sila ay sumang-ayon. Samantala, si Sad ay nanatili sa Madina dahil sa isang malubhang sugat na natamo niya sa laban ng Confederates. Siya ay ipinatawag at dinala sa isang asno. Sa kanyang pagpunta sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Hudyo ay madalas na hinihimok siya na naging maluwag sa kanyang paghuhusga dahil sa ating pagkakaibigan na si Sad ay nanatiling tahimik, ngunit nang sila ay nagpumilit siya ay hindi nagtanong. Panahon na para kay Sad na huwag matakot sa sisihin na ang mga nagsisisi. Nang marinig ang mga mapagpasyang sa loobing ito, ang ilan sa mga tumid sa Madina naghintay para sa isang desperadong kapahamakan sa pagdating. Siya ay bumaba sa tulong ng ilang mga tao. Ipinaalam sa kanya iyon ang mga Hudyo ay sumang-ayon na tanggapin ang kanyang hatol tungkol sa kanila. Siya agad gumagala kung ang kanyang paghatol ay ipasa sa lahat ng mga taong naroroon. Kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinaling ang kanyang mukha sa pagmamahal sa kanya. Ang sagot ay positibo. Siya ay nagpasya na ang lahat ng matipunong lalaki na kabilang sa tribo ay dapat patayin. Ang mga babae at bata ay bihagin at ang kanilang kayamanan ay hatiin sa mga Muslim na mandirigma.
Tinanggap ng propeta ang kanyang paghatol na nagsasabi na si Sad ay humatol sa pamamagitan ng utos ng Allah. Sa katunayan, ang mga Hudyo ay karapat-dapat na matinding pagkilos na parusa para sa pangit na pagtataksil na kanilang ikinampi laban sa lalamunan at mga laking arsenal na kanilang naipon at binubuo ng 1,500 espada or 5,500. 2,000 sibat, 2,000, 300 sandata o 300 at 500 kalasag, 500, na lahat ay napunta sa mga kamay ng mga Muslim. Ang mga trench ay dag sa palengke ng Madina at isang bilang ng mga Hudyo sa pagitan ng 6 at 700 at daan ang pinugutan ng ulo doon. Ang mainit na kama ng intriga at pagtataksil ay nalipol minsan at magpakailanman. Si Tuya, isang punong kriminal ng digmaan, isang diablo ni Bani Nadir at ama ni Safiya, ay sumama sa mga maks ni Bam Kuiza nang ang Quraysh at Gaf ay tumalikod, ay pinapasok sa madla ng propel na ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kanyang liig gamit ang isang lubid sa mapang-ahas na pagtatangi. Siya ay nagpahayag ng pamamatigas sa mapang-ahas na pagtatanggi. Siya ay nagpahayag ng pagmamatigas sa propeta, ngunit inamin na ang kalooban ng Allah ay dapat matupad at ididagdag na siya ay nagbitiw sa kanyang bayad. Inutusan siyang umupo at pinugutan siya ng ulo. Isang babae lamang ng mga Hudyo ang pinapatay dahil pinatay niya ang isang mandirigmang Muslim sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng paggiling na bato. Niyakap ng ilang elemento ng kaaway ang lalam at ang kanilang buhay, kayamanan at ang mga anak ay naligtas. Tungkol sa mga samsam sa digmaan, hinati sila ng propeta pagkatapos na isasantabi ang ikalimang bahagi alinsunod sa mga utos ni Allah. 3 bahagi ang napunta sa buniman at isa sa infantry fighter. Ang mga babaeng bihag ay ipinadala sa Najd upang ipagpalit sa mga kabayo at armas para sa kanyang sarili. Pinili ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Rihana bint Amr bin Kanga. Rihana bint Amr bin Kanga, pinalaya at pinakasalan siya noong taong 6 Hijr. Namatay siya pagkatapos ng paalam na pinigrinasyon at pinatay sa Al-Baq. Matapos ang digmaan sa Banu Qurayza ay naayos at sila ay natalo. Ang hiling ni Sad bin Muad ay natupad at siya ay nagbigay ng kanyang huling hininga bilang tugon sa kanyang pagsusumamo na si Aisha. Pinangalanan ang mga sugat na si Sad ay nagsimulang dumugo mula sa harap na bahagi ng kanyang liig habang siya ay nasa kanyang pagsubok na. At yun po ang kwento ng invading Banu Qurayza. Ang moral lesson o nating matutunan sa kwentong ito, isang bisis nabanggit sa ating hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagdating sa digmaan ay mayroon tayong tinasusunod na rules o batas ng ating Muslim. Yun ay bawal patayin ang mga babae, bawal patayin ang mga matatanda, bawal patayin ang mga taong hindi lumalaban o walang kalaban-laban, at bawal sirain ang mga pananim o kaya mga pagmamay-ari ng kalaban. Yun lang po ang aking reports sa araw na ito. Maraming pong salamat sa inyong pagkikinig. At muli ako po si Abdul Aziz Pindato. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.